So, ang deliverance ay isa sa mga diagnostic prayer para malaman natin na possess ang isang tao o completely harassed. So, pangalawang harassment ng demonyo, una is obsession. Pangalawa is infestation. Yung lugar mo ay gumagalaw yung mga objects. Pero tumawag sa akin, Father, punta ka dito sa Cebu. So, bakit? Gumagalaw yung mga bagay dito sa loob ng bahay, Father. Punta ka dito. Ikaw lang kilala ng exorcist ko. Sabi ko, kayo ang pupunta dito sa mall or humanap kayo ng exorcist na mag-bless sa mga sacramentals ninyo. Or kung merong pari na mag-bless ng mga sacramentals ninyo, huwag na kayo pupunta dito. Gamitin lang ninyo yung prayer ni Father Sikia sa kanyang aklat. Kung magkasakit ka ng sipon, tusiran yung right dose. Kung may nagnat ka, biogesic. Kung may nagnat ka, inom ka ng tusiran. Kapag may ubo ka, inom ka pa ng biogesic. So, merong right dose. Ang right dose sa mga demonyo, hindi sila makatago, mga kapatid. Hindi sila makatago. Yung pumunta ako sa Leyte, yung nag-invite sa akin, isa sa mga parokyano niya ay walking possessed pala. Ang mga walking possessed are everywhere. At kalimitan nito ay hindi nila alam na walking possessed sila. Pero demonyo at ang makapatuloy nito, itong ministry na the long forgotten ministry of Jesus in the church. The ministry of deliverance and exorcism. Ang exorcism, ang deliverance, ito po ang na-expect, base sa karanasan ko, ay hindi lang para sa mga possess. Dahil yung harassment ng demonyo, hindi lang possession. Merong obsession. Yung negative yung pananaw mo sa buhay, negative yung emotion mo, puro na negative yung worldview natin, yung mindset natin, puro negative na. It is an obsession, demonic obsession. So, unang-una, problematic lang. Di ba? Unang-una, traumatic lang. Pero yung problem natin, yung trauma natin, is the fertile ground of Satan. Noong una, ordinaryong problema lang. Problematic, traumatic, and then, maging demonic at the end of the day. Kapag hindi ma-process yung anger natin, pag hindi ma-process yung mga problema natin. So, tinatawag yan demonic obsession. Marami sa mga suicidal na ang tendency. Ano nangyari mga kapatid, meron akong pasyente, anak siya ng pulis. Halos araw-araw meron mga bagong pasyente. Kita ninyo, kapag hindi tayo magtayo ng Office of Exorcism and Deliverance, saan sila pupunta? No. Sabi ng simbahan, don't go to faith healers. All forms of divination shall be rejected and shall be condemned because it is a recourse to Satan. CCC 1621. It is a recourse to Satan. So, nangyari mga kapatid, meron isang anak ng pulis, nagbigti. Nakabitay na. Pero, nadali nila, na-save nila. Sabi ng pulis, Father, kung na-late lang ako ng ilang segundo, patay na yung anak ko. So, nandito siya kasama ko. Mga alas 9 na ng gabi. Sabi ko sa kanila, pagod na ako. Galing pa ako nag-deliverance. Mag-say no muna ako sa inyo. Father, tulungan na ako, nagbiti yung anak ko. So, nung nalaman ko na may tangkang magpakamatay siya, tinulungan ko na lang. Kahit pagod na ako. At nag-interview ako sa bata. Doy, bakit mo ginawa ito? Father, nung pumasok ako sa kwarto ko, nawala ako sa sarili ko. Holy Friday naman yung araw na yon. Nanood pa sila ng The Passion of the Christ. So, sobrang gulat ang buong pamilya. So, anong nangyari? In-interview ko siya. So, anong naramdaman mo ngayon? Mabigat ang buong katawan ko, Father. Sige. Sa karanasan ko, ang ibigay ko na agad.
So sa ano namin, sa mga procedure sa mga exorcist, hindi yan basta-basta ibigay yung exorcism ng deliverance. Pero sa akin, ibigay ko muna bago ko i-recommend sa mga psychologists. Dahil yung mga psychologists, mahal. Sino lang maka-afford nun? Yung mga ay pera. So paano natin ma-convince ang masa? Yung masa natin ay puro mga mahihirap. No? So ang nangyari mga kapatid, binibigay ko generously yung deliverance sa bata. Then para sa akin, ang deliverance ay hindi lang sa possess, pati na din sa oppression. Dahil oppression, meron siyang problema. Problema sa pamilya, problema sa pag-aaral. So deliverance ko yung obsession lang. In the name of Jesus, spirit of obsession, spirit of mortem, suicide, spirit of death, I command you to depart from the body of this. Minention ko yung pangalan ng bata. Nag-react mga kapatid, nawala sa sarili. Dubli ang kanya pagka-violent mga kapatid. Na-shock yung kanyang ama. Father, totoo pala na merong demonyo. Sumisigaw ng malakas. At kaming lahat ang tumahawak sa kanya. No? Grabe ang lakas. At mga isang oras at kalahati kami natapos. Bago kami natapos, sabi ko sa sarili ko, parang hindi ito lalabas ha. So, sinabihan ko yung ama, mag-pray tayo ng rosary. Mag-ask tayo ng intercession sa mahal natin na ina. Lahat tayo ay mag-pray. Sabay-sabay. So, pray namin ang rosary. Nung kinakanta namin ang Salve Regina, Salve Regina, Mater Meser, nagbalik ang consciousness ng bata. Ang gaan na ng katawan ko, Father. Kumusta na kayo, Father? Kumusta na kayo, Nanay? Naging positibo ang bata. At na-amaze ang ama, dahil yung ama ay pulis. Father, grabe talaga kapangyarihan sa mahal na ina. Matapos tayong mag-rosaryo, na-liberate yung anak ko. Wow! Grabe talaga ang kapangyarihan sa ating mahal na ina. So yung ama, tinuturuan ko ng deliverance. Dahil sa ibang lugar siya eh. So mag-deliverance ka sa bahay mo. O doon nagtatakot ako. Huwag kang matakot. Makapangyarihan ka pa sa demonyo kapag ikaw ang may-ari sa bahay. Ini-empower ko ang mga tao. Dahil kung ako lang ang sentro sa deliverance, pupunta yan sa iba. Dahil busy tayo eh. Maraming schedule si Father, maraming misa, maraming anointing of the sick. Di ba? Mayroong kasal. Marami tayong schedule sa parokya. Ini-empower ko lahat ng mga tao, pamilya, na pupunta doon, ini-empower ko talaga. At ang nangyari mga kapatid, completely liberated ang bata. Araw-araw, dinideliverance ng ama. Araw-araw, dinideliverance sila sa bahay. Father, hindi na nag-react ang bata. At sabi ko, huwag na kayong babalik dito. Punta na kayo sa inyong bahay. Magsama na kayo. Every Sunday, magro-rosaryo every day. At ibahagi ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na buhay na buhay. God is Emmanuel. Ngayon, ang bata ay positibo na. Hindi positive sa COVID. Positive na sa pananaw ng bigyan natin ng mas bagong palakpakan ang ating Panginoon. At isa sa mga atake ng demonyo, yun ay obsession. Nakabitay na nga. Nag-suicide na siya, di ba? Buti na lang, naabutan sa kanyang pamilya, na save pa siya. Nung diniliverance natin, hindi ordinary possession, no? Kundi total possession pala ang nangyari sa bata. So ang deliverance ay isa sa mga diagnostic prayer para malaman natin na possess ang isang tao o completely harassed. So pangalawang harassment ng demonyo, una is obsession. Pangalawa is infestation. Yung lugar mo ay gumagalaw yung mga objects. Pero tumawag sa akin, Father, punta ka dito sa Cebu.
So, bakit? Gumagalaw yung mga bagay dito sa loob ng bahay, Father. Punta ka dito. Ikaw lang kilala ng exorcist ko. Sabi ko, kayo ang pupunta dito sa mall or humanap kayo ng exorcist na mag-bless sa mga sacramentals ninyo. Or kung merong pari na mag-bless ng mga sacramentals ninyo, huwag na kayo pupunta dito. Gamitin lang ninyo yung prayer ni Father Sikia sa kanyang aklat. At hindi ko sila mapigilan na pumunta dun sa office. So nagdala sila ng oil, water, rock salt, Benedictine cross, Benedictine needles. So nag-bless ako sa kanilang mga sacramentals. Father, sama ka sa Cebu. So, hindi ako pupunta sa Cebu. I'm at the center of the universe. Kayo ang mag-deliverance sa bahay. At tumawag kayo ng pare. Ipa-bless ninyo. Kung hindi mag-deliverance ang pare, kayo ang mag-deliverance sa bahay ninyo. So, bago nyo yung gawin, go to your priest and embrace CARES. CARES is acronym. Ang kahulugan ng CARES is confession, adoration, rosaries, Eucharist, reception of the body of Christ, and then the S is the sacramentals. Prayer of deliverance is sacramentals. Your exorcism is sacramentals. Yung oil, yung water, sacramentals. They are sacramentals. Extension to the sacraments. Instituted not by Christ, but by the church. So, ang nangyari mga kapatid, nung nagdi-deliverance na yung taga-Cebu, hindi ko pupunta talaga sa kanila. Sasabihin ko sa kanila, punta kayo sa pare ninyo. No, mag-receive kayo ng sacrament. And then, kung prepared na kayo spiritually, lahat ng family members ninyo, nag-confess sa lahat ng kasalanan natin at i-renounce din ninyo yung mga occult involvement sa mga ninuno ninyo. At kung matandaan ninyo, isalin nyo sa confession. So yung pagpadugo, pag mayroong bagong bahay, mayroong ani na masagana, pag-aalay sa mga diwata, they're demons. They're fallen angels. Mga demonyo na nahulog sa langit. Mga anghel na nahulog sa langit. So huwag kayong magagala kapag sasabihan kayo ng parokyano mo, Father, hulog ka sa langit. Delikado yun. Yung anghel na hulog sa langit, mga demonyo yun. Huwag kayong matuwa kapag magsasabi yung mga parokyano nyo, Father, hulog ka ng langit. Walang ibang nahulog sa langit, mga demonyo lang. Amen. Ang nangyari mga kapatid, nag-deliverance sila matapos ng spiritual disposition nila. Nag-deliverance sila sa bahay nila. Huwag kayong matakot. Buong pamilya nag-deliverance. Yung ama ang nag-deliverance. Series po yun. Yung 7 days. Alam nyo ba, hanggang ngayon, wala nang gumagalaw ng pare sa kanilang bahay. Sining power ko lang ang mga tao para hindi na sila pupunta sa iba. Amen. Amen. At ang mga lugar na infested mga kapatid, pwede din is maging doorway na ma-possess ang isa sa mga family members. Katulad ng isa sa mga pasyente namin na normal, makausap mo na normal. So, ang nangyari mga kapatid, 17 demons. Just imagine na, pumunta na sila sa mga psychologists, malaki na silang gastos sa psychologists, na depressed yung bata. So, nung pumunta sa office natin, in-interview natin, maka-respond na, normal lang, maka-response. Very, responsive ang bata. So, nangyari mga kapatid, kumuha ko ng papel at ballpen at sinabihan ko siya na isulat mo yung pangalan Jesus of Nazareth. Yan lang ba, Father? No, sabi niya, yan lang ba ang isulat mo? Sige, sulat mo. Letter J lang ang nasulat niya. Nag-react na siya. At then nagpakilala ang mga 17 demons, their names and their languages. At nagbago yung boses niya. Lumaki. At alam niyo ba, ang sabi ng demonyo ay ito. Sabi ng demonyo, noong unang mga araw, dahil yung nag-deliver sa kanya ay hindi pare, deliverance minister lang. Yung deliverance minister, prayer is intercessory, hindi imperative. Yung exorcism is imperative prayer.
So, sabi ng demonyo, dahil yung team ko ang nag-deliverance, sabi niya, noong unang mga araw, ang makapalayas namin ay ang mga pare. Pero ngayon, dahil moderno na ang mga kaparian, hindi na sila naniwala sa amin. Uy, tama. Hindi na sila naniwala sa amin. Pangalawa, sabi ng demonyo, Nagkatikisin. oo, the best catechist is Satan. The best catechist. No? At sabi ng demonyo, ang mga pare ngayon ay mga bading na. Natatakot sa amin. Ayun talaga, literal, hindi ko dinagdagan. Father, Totoo yun. totoo yun. Ay, hindi literal lang. Siguro ang natatakot. Marami na sila. Nung mga araw na yon, ang mga pare talaga, nung unang mga araw, yung mga apostles, di ba? Sila talaga ang kinatatakutan namin. Pero ngayon, ang mga pare ay takot na takot sa amin. Pero kayo! Sabi niya, yung deliverance minister ko, grabe yung paniwala nyo. Yung Darwin na yan, ini-empower kayo. Oh, sabi ng demonyo, kapit na ganit kami sa kanya. Balang araw, kaganti kami sa kanya. So, nangyari mga kapatid, nung nag-deliverance kami sa bahay niya, infested yung bahay, haunted house. Sabi ng mga demonyo, maamin na itong bahay nito. Wala kayong kapangyarihan. While nag-deliverance kami, very talkative ang demonyo. No? At sinabihan pa yung tatay niya, dahil lasinggo yung tatay niya. Ikaw, pinangalanan pa, pangalan ng tatay. Ikaw, alam mo ba, kapag malasing ka, mawala ka sa sarili mo. Hindi naman. At kung mawala ka sa sarili mo, kahit ano na ang ginagawa mo, alam mo ba, na nakapasok kami sa iyo. Sa maraming mga panahon. So dahil doon, nagbago talaga yung ama ko. Dahil sa demonyo. So the best catechist is Satan. At ang nangyari mga kapatid, para siyang Spider-Man, no? Kumakapit. No? Kumakapit dito. So, hinihila natin. Dahil kumakapit talaga siya. No? Oo. At hindi natin nakukunan ng ilang mga eksena dahil doon sa bahay nila. Ang nangyari mga kapatid, sabi ng ama, Father, so ilang buwan na tayo nagdi-deliverance. Halos araw-araw. Nawala na ako ng pag-asa, Father. Lilipat na lang kami ng bahay. Then almost 7 months kami araw-araw nagdi-deliverance yung family. At nawala ng pag-asa yung tatay. Sabi ko, huwag ka mawala ng pag-asa. Si Kristo sabi niya, palayasin ang demonyo, hindi tayo ang nalayas. So huwag lang tayo magmadali. Patience is virtue. Hindi naman ako ang magkapalayas. Ang Diyos naman. Bakit ba hindi pinalayas agad ang Diyos? Para maging habit na natin ang prayer natin. Kapag palayasin ng instant, baka hindi na tayo magdasal as a family. 7 months. After 7 months mga kapatid, completely liberated ang bata. Ngayon kasama na sa team natin yung bata. Hindi na mag-react. At patuloy na siyang nagbigay sa kanyang buhay para sa Diyos. Completely liberated ang bata. At sabi ng ama, Father, totoo talaga ang sinabi mo. Perseverance is the greatest gift from God. Huwag kang mawala ng pag-asa. Bigyan natin ng sigaro sa yun po ang infestation. Obsession and infestation will lead to total possession, ha? Kahit obsession lang yun. Yung mga suicidal tendency, hindi lahat ng suicidal tendency possess. Diba? Obsession lang. Pwede obsession lang. Pero, mga 4 na mga nag-decide na mag-suicide mga kapatid, nag-react possess. Pero hindi lahat possess. Okay? Lilinawin ko muna. Yung mga nag-suicidal tendency, hindi lahat possess.
may obsession ng iba. Depressed. Depressed ng iba. Problematic. Are you depressed? Depressed. At pangatlo na atake ng demonyo ay oppression. Yung kulang, barang, totoo yun. At nakasulat yun sa Biblia. Galatians chapter 5 verse 21. Sa mga masasamang gawain tulad ng barang. Nandyan sa Revelation, mga kulang. So, yan po ay masamang gawain galing sa masamang espiritu. So, yung oppression, meron ding oppress and possess. Ang dual SIM ba? Parang cellphone. Dual SIM. Base sa karanasan ko, kalimitan yung mga kasamahan ko ay mag-deliverance lang sa mga 100% sure na possess na, di ba? Pero hindi nila maibigay yung deliverance kapag hindi sarado na possess. Pero sa akin, karanasan, kahit hindi possess, yung deliverance ay makatulong pag-diagnose na possess pa or hindi, oppressed pa lang, or totally possessed. Yung bago ako pumunta dito, merong isang babae na galing sa doktor. Nakarating ako dito January 10. January 9, merong nag-contact sa akin, Father. Meron akong yung right hand ko, Father, sa call center. Father, tulungan mo dahil meron siyang toxic waiter dito sa kanya leeg. So, nagkita kami. At sabi ko, ilang araw na ito na detect ng doktor. At mahigit na sa 1 taon. Hindi nga ako makapaglingon pa. Tingnan mo, Father. Hindi ako makapaglingon dahil tumitigas na ito. At kapag lilingon ako, Father, kasama niya yung katawan ko. So, mahigit sa 1 taon na. So, sige dapat tanggapin mo ang sacrament of healing, the source of healing. Confession, anointing, and Holy Communion. Dapat tanggap ka sa katawan ni Kristo. Father, born again ako, Father. So, hindi ko magbigay sa iyo yung sacrament, pero magbigay ko yung deliverance sa iyo. So, without, Hesitation. pinipray ko. In the name of Jesus of Nazareth, there's tremendous powers, God. Nasa aklat yan, no? There's tremendous powers, God, there's most powerful and salvific name. I rebuke, refugee, bind, and cast a spirit of toxic waiter. I command you to depart from this woman and go immediately and directly to the cross and never return again. In the name of Jesus, I break all seals and consecration upon this person. In the name of Jesus, I break all curses, spells upon this person. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between this person. I'm going immediately and directly. Yan lang ang pinipray ko. Instant ang healing ang nangyari. Ang nangyari, mga kapatid, Father, wala nang naninigas. Father, makalimot na umiiyak siya sa sobrang kasiyahan. January 9 na nangyari. Bigyan natin ang masiging. At noong January 14, nag-communicate siya sa atin. Dahil sabi ko, punta ka sa doktor para ma-check yung karamdaman mo. Sabi ng doktor, anong nangyari? Completely healed ka na. Wow. Ang recommendation ng doktor is radiation. Pero hindi natuloy ang radiation. Completely healed siya. Mga kapatid, bigyan natin ng Praise the Lord! Amen. So, yun ay possibly natural, seemingly natural, but it is an oppression. Meron din akong pasyente na isang teacher sa isang Catholic school. Stage 3 cancer na po.